The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
Maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan. Ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Magandang araw po sa inyo lahat, mga mahal naming mga taga-subaybay, mga tagapakinig dito ho sa Pilipinas. And of course, tayo po ay napakinggan din sa Ibayong Dagat via our social media pages. Welcome po dito po sa ating segment na pinamagatang Ang Sagot ng Biblia. Gaya ng inyong napanonood, ang pangkalahatang programang ito ay pinamagatang Ang Kabanal-Banalan. Ito po ay programa na pinapangunahan po ng Church, ng Most Holy Church of God in Christ Jesus, o Ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At gaya ng sinabi namin, ito po ay question and answer portion na. Kaya aming hinihikayat, iniimbitahan po kayo na sumama, lumahok po kayo sa ating talakayan sa pamamagitan po ng pagpapadala ng inyong mga mensahe dito po sa ating mga text lines. 0926-383-0454, 0926-383-0454, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. At ang ating official website ay mostholychurch.com, na kung saan ay iniimbitahan din po namin kayo, ino-offer po namin itong mga free copies. Free. Wala hong no strings attached, di ka nga, na free copies ho ng ating God Word Magazine. Sa pagbisita nyo po sa ating website, meron ho diyang na question box. Ilagay nyo lang yung mga details dyan and how to avail of our free copies. Yung free copies nga po ng God Word Magazine. Samantala, as I mentioned a while ago, tayo po ay nasusubaybayan din sa ating mga social media accounts. Una po yung ating MHC Media. Yan po ang ating Facebook page. MHC Media. Yan yung itatype nyo po sa inyong mga Facebook accounts. At pangalawa, Facebook account naman, ang pamagato mismo, yung Ang Kabanal-Banalan. Hanapin nyo yan. Type nyo ho ang mga words na ang space Kabanal-Banalan. Samantala sa YouTube naman, The Most Holy Church. Yan pong ating YouTube channel. I-click nyo lang ho, i-like nyo, subscribe upang kayo po ay magkaroon ng notifications, ma-notify po kayo sa mga new content, sa mga new episodes po dito sa ating palatuntunang Ang Kabanal-Banalan. And for your information, ito pong Most Holy Church o Kabanal-Banalang Iglesia, ang punong tanggapan po nito ay nasa Maynila. Ang address po natin ay number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Ito pong inyong mga lingkod at mga kaibigan sa Impapawid, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. Kasama po natin ang ating minamahal na kapatid na Yugel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po sa ating Panginoong Diyos at patuloy niya tayong pinagpapala. Gaya sa pagkakataong ito, pinapayagan po niyang kami ay patuloy na makapaglingkod sa inyo sa pagtugon sa inyo pong mga katanungan na ang sagot ay mula sa Biblia o sa banal na kasulatan. Ibig po lang natin munang batiin itong ating mga taga-subaybay. Sina Wesley B. Asil mula Baguio City, kapatid na Alona Payawal, Doris Evangelista, RJ Abakita Daza, Adrian Martin and Rivera Ani. Yung iba ay ating bibigang pansin pamaya-maya.
So tayo po ay magtungo na sa mga katanungan ho ngayon, kapatid na Yushel, as we receive them as prepared by our staff. Ang unang katanungan po, ano po ang katotohanan ng tinutukoy? Ayan, makikita rin nyo sa ating mga monitors. Ano po ang katotohanan ng tinutukoy sa San Juan 8:32 na siyang magpapalaya sa tao? Ang tinutukoy po dyan ang salita ng Diyos, ang katotohanan. At mababasa natin yan sa salita din ng ating Panginoong Kristo Jesus, 17:17 ng San Juan. Narito po mga kaibigan, sa mga nakasubaybay sa atin sa social media, nariyan po sa ating monitors, mababasa niyan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. O yan, mga giliw na taga-subaybay, lalo na po sa ating kaibigan na nagpadala ng tanong na ito. Ang tinutukoy po na katotohanan na magpapalaya sa tao ay wala pong iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng inyong ginagawang pakikinig sa gaya sa pagkakataong ito na pinakikinggan at dinaraman nyo sa kalooban ninyo ang aral o salita ng ating Panginoon, dahil yan po ang tinutukoy na katotohanan ng magdudulot ng kalayaan sa lahat ng tao. Yan. Ay klaro naman po yan kasi sa mundo natin ngayon, lalo na sa modernong panahon natin ngayon, ay marami nagkiklaim ng katotohanan. In fact, dito sa mga nag-aaral tungkol sa social behavior ng tao, mayroong iba't iba, may kategorya pang kapatid na Yusel, may kategorya tinatawag ang katotohanan o truth. Opo. May tinatawag na objective truth na kung saan yun talagay katotohanan na hindi po matatawaran dahil ito po ay bunga ng hard facts. Ika nga, yun talagang factual, scientifically supported, may mga research, may mga given na bagay o naratiba na kung saan hindi mo pwedeng i-debunk sa wikang Ingles, hindi pwedeng kontrahen dahil ito isuportado ng pag-aaral at mismo yung nakikitang o mga nasasaksihang mga bagay sa ating kapaligiran. Halimbawa, sinabi natin ang araw, factual, truthful, sabihin natin, araw nandun sa langit, umi-exist siya. Yan ay tinatawag na objective truth. Meron naman tinatawag ding normative, subjective, complex. Yan po ay mga katotohanan na batay sa pananaw ng tao, perspektiba ng tao. Merong sabihin na katotohanan para sa akin, para sa inyo, hindi. Opo. So, meron nung ganyan mga versions of truth. Pero ayon sa Biblia, ayon po sa ating napakinggan, mga mahal naming mga taga-subaybay, ang katotohanan na tinutukoy dito ay katotohanan na magre-resulta ng kalayaan ng ating mga kaluluwa. Ang katotohanan ito, indisputable sa wikang Ingles. Ibig sabihin, hindi po ito makokontra, wala hong ibang bagay na pwedeng sabihin, hindi yan totoo. Kahit na nung sabihin ng tao, kontrahin ang katotohanan na mga salita ng Diyos, hindi po mapababagsak ang katotohanan ito. Kaya yung aral ng ating Panginoon na talagang tinutukoy na katotohanan ng magpapalaya, dahil ang kalayaang tinutukoy, hindi naman po kalayaan na gaya ng iniisip ng marami, kundi kalayaan o kaligtasan ng kaluluwa. At pagka kaligtasan ng kaluluwa ang pag-uusapan, isa lang ang makapagpapalaya dyan. At sinabi ng Panginoon, yun ang aral niya. Opo. Maraming katotohanan, pero hindi ang mga yun ang katotohanan magliligtas o magpapalaya sa kaluluwa ng tao, kundi ang katotohanan nagmumula sa Diyos, ang kanyang mga aral. At yan sinang-ayunan, ipinangaral ni Apostol Santiago. Narito po, Santiago 1:21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang
pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim, ang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Yan yung kalayaan o kaligtasan na tinutukoy. Kaligtasan ng kaluluwa. So, gaya ng sinabi sa atin, maraming pwedeng sabihin ng tao na katotohanan dahil nangyari, nakikita, pero hindi yon ang tinutukoy na katotohanan magpapalaya o magliligtas sa kaluluwa ng tao, kundi ang salita ng Diyos. Kaya, nasabi na po namin, mabuti, matwid ang inyong ginagawang pakikinig dahil kung sa pamamagitan nito, mapagtibay nyo sa inyong mga puso na ito ang aral ng ating Panginoong Diyos, tiyak na tiyak po, maihahatid tayo nito sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Palayan po tayo sa bagay na yan. Sana huwag nating ihalo yung salita na yan, yung talata na yan. Kasi minsan ginagamit yung sa politics, yung mga rhetorics ng mga politicians para angkinin nila ang katotohanan. Ginagamit nila yung talata na yan. Although, syempre, malaya po silang gamitin yan. Pero, sabi nga ng kapatid na Yushel, ang absolute truth na biblical, kalayaan ng ating mga kaluluwa. Salita mismo ng ating Panginoong Diyos. Salamat po. Ang sagot ng Biblia. Ang kasunod po, kapatid na Yushel, ito po ay mga insightful questions ng ating mga kaibigan. Narito po, ang Hebreo 13:7. Yan, talata may sinitas po yung ating kaibigan na nakikinig. Ang Hebreo 13:7 ba ay batayang talata ng pagpaparangal o pagbibigay parangal sa mga santo? Basahin po natin para matiyak natin kung ano nakasulat. Narito po, ang liham o bahagi ng liham ni Apostol Pablo. Ang pangkat po ay 13, ang talata po ay 7. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. O yan, tama po ang inyong pagkaunawa na yang Hebreo o nakasulat sa Hebreo 13:7 turo o aral para po hindi natin limutin ang mga gawa ng mga namuno sa atin, halimbawa mga lingkod ng Diyos na tulad ng mga apostol. Ano po? Yun ang itinuturo, alalahanin natin ang naging wakas ng kanilang buhay, kung paano sila nagsipangasiwa sa atin. Yun nga lang, pagpaparangal po ang tinutukoy dyan. Opo. Na hindi po katulad ng kuminsan ay ginagawa ng iba. Na ang ginagawa po nila dahil sa pagkaalam na merong mga taong naging banal o santo. Opo. Ginagawa po nila yung gawa na sa panahon ng mga apostol, ibinabawal. Opo. Yung pagpapalagay na ito, endorsement o ini-endorso nito, yung mga gawa o paraan na parang dapat ilagay natin sa estado na o level ang mga nangamatay na mga banal. Opo. Sa level na kung saan ito yung pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Opo. To the extent, opo. Na parang ang ginagawa nilang pagkilala, pagpaparangal, sa Diyos lang nararapat. Yun. Pero ang ginagawa po ng marami, yung pagpaparangal na sa Diyos lang nararapat, iniuukol din sa tao na nauring banal. Labag po yun sa kalooban ng Diyos. Siguro, yung binabanggit nyo, kapatid na Yusha, halimbawa yung pagkakaroon ng kapistahan sa kada isang barangay. Sa isang barangay na halimbawa, mismo yung barangay San Juan.
Kaya San Antonio. San Antonio. Yung San Juan, natatandaan ko tuwing yan ay pinagdiriwang nila, may basaan. San Juan, dahil San Juan Bautista, Opo. yung may kinalaman sa pagbobotismo, kaya may basaan. Opo. Although yun kultura na galing sa mga Latino, galing sa Kastila, na inadapt dito sa Pilipinas, sa ibang paraan, sinasabi natin, yung bawat santo, bawat mga banal, na binibigyan natin ng espesyal na atensyon. Nanganganib po tayo na baka mahulog tayo doon sa pagdedeboto ng atensyon nga sa kanila na dapat nga ay sa Diyos lamang. Parang yung ginawa sa panahon ng mga apostol. Mabuti, basahin natin yun. Na hindi tayo dapat mahulog sa ganong paraan. Kasi yun po'y labag sa kalooban ng Diyos. Yung sa Gawa, Kapitulo 14, versikulo 11 hanggang 15. Narito po, mga kaibigan. At nang makita ng karamihan ang ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila na sinasabi sa wikang Lycaonia, ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Merkuryo si Pablo, sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. At ang saserdote ni Jupiter, na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan, ay nagdala ng mga bakat, mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan, at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Datapat ng marinig ito ng mga apostol at ni Bernabe at si Pablo, ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisisigaw at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawang mga bagay na ito? Kami, mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo at nagdadala ng mabuting balita sa inyo, upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay, na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa mga yaon. Oh, yan. Mapakalinaw po naman. Si Apostol Pablo, napagkamalan nila na yun yung Diyos na kanilang sinasamba. At dahil yun ang kanilang sinasamba, pinaglilingkuran, o ano ang kanilang ginawa? Inalaya ng bulaklak, ng mga baka. Opo. Na pinakapagkain. Si Bernabe at si Saulo o si Apostol Pablo. Ano sabi sa kanila? Yung ginagawa nyong yan, walang kabuluhan. Bakit nyo ginagawa yan? So, ibig sabihin, yung katulad niyan, yan po yung mga pagdiriwang ng kapistahan sa kasalukuyang panahon. Opo. Na ginagawa ng mga tao. Kung ang Biblia po ang ating tatanungin, o si Apostol Pablo at si Bernabe nung nabubuhay pa, ibinabawal po nila yan at sinasabi nila yung ganyang gawa, walang kabuluhan. Take note. Yun yung sinabi nila nung nabubuhay sila. Opo. So, ibig sabihin, nung nabubuhay sila, dinidiscourage nila yung mga tao na ito gawin. More so, siyempre, legacy nila yun, iniwanan nilang alaalang turo yun. Opo. Pag namatay sila, hindi nyo dapat gawing alalahanin kami sa ganitong paraan. At ang sabi nila, magsibalik kayo sa Diyos. Ibig sabihin, sa Diyos nyo lang dapat gawin yan. Correct. Hindi sa kanino mang tao na kahit pa sila itinuring na mga banal. Opo. We can only imagine yung mga panahon na yun, yung sitwasyon na yun, talagang parang isang spectacle. Ika nga, nakagugulantang na sitwasyon nung pinasok ni Pablo at ni Bernabe. No? Opo. Noon saan, ginulat sila ng mga nandun dahil sa husay na orador, husay yung pananalita nitong si Pablo, napagkamalan siyang si Mercurio, the messenger of the gods. Samantalang antika siguro ni Bernabe, siya yung parang supreme god na si Zeus. Yun na napagkamalan sa kanila. Yun ang sinasabi nitong ating pag-aaral, mga kaibigan. Itong particular na sagot o tanong na ito, hindi tayo dapat na mahulog sa emosyon na gayon, na ang
pag-alaala. Sabi nga ni Apostol Pablo, alalahanin natin sila. Let us remember them. Sa anong paraan? Kung babalikan natin ng talata, kapatid na Yusel, if you may. Ang nakalagay ho doon, ang tunay na pag-alaala sa kanila ay gayahin natin yung kanilang pananampalataya. Opo. They passed away and they left a legacy for us. Nag-iwan sila ng mga alaala kung paano nabuhay sila ng matuwid. At sinabi nila, isang Diyos lamang ang dapat nating sambahin at ang atensyon, ang debosyon natin ay para sa Kanya lamang, yun din yung tamang pag-alaala sa kanila. Sa mga nangabuhay noon. Yun yung first, yun ang appropriate way to commemorate their lives through our righteousness sa pamumuhay natin ngayon at sa pagsamba natin sa iisang Diyos lamang. Kaya wag po tayong lalampas sa limitasyon. Meron lang talagang pagpaparangal na nararapat sa tao. Wag po nating papayagang yung para sa Diyos ay iuukol natin sa tao dahil hindi na po pagpaparangal paggagayon. Nauuri na pong pagsamba ang gayon at hindi po dapat iukol sa kanino mang tao. So, salamat po. Sana masampalatayanan po ninyo ang bagay na yan. Okay, mga ilang pabati pa ho. Binabati natin sina Clarice, si Mark at si Ruth, si Cabral Arnold Tan, si Melissa Abe Almunicar, Jarius Dwin Paras, Erlinda Andrada, and si Frida BG from Baguio City, si Sister Frida. Samantala, ating bigyan na ng isang awitin. ng iyong pagmamahal. Paano ba gagantihan ang kabutihan na sa'yo'y naranasan? Walang sukat, di mabibilang ang iyong pagnanasa. Iligtas yaring buhay. At sino ako upang tanggapin ko kaluwalhati ang ipinangako mo? O aking Diyos, nawa'y tanggapin mo payak na alay ko na para sa iyo. Sasambahin, ika'y pupurihin, ika'y iibigin, at ito'y pagyayamanin. At ang buhay nawa'y gamitin sa pagtatanghal sa banal mong layunin. Paano ba ilalarawan ang kagandahan ng iyong pagmamahal? Paano ba gagantihan ang kabutihan na sa'yo'y naranasan? Walang sukat, di mabibilang ang iyong pagnanasa. Iligtas yaring buhay. At sino ako upang tanggapin ko kaluwalhati ang ipinangako mo? O aking Diyos, nawa'y tanggapin mo payak na alay ko na para
ika'y iibigin, at ito'y pagyayamanin. At ang buhay nawa'y gamitin sa pagtatanghal sa banal mong layunin. O aking Diyos, nawa'y tanggapin mo payak na alay ko na para sa'yo. Sasampahin, ika'y pupurihin, ika'y iibigin, at ito'y pagyayamanin. At ang buhay nawa'y gamitin sa pagtatanghal sa banal mong layunin. So, proceeding ho sa ating mga questions, kapatid na Yushel. Number 3 question po natin for today. Aral po ba sa Biblia na manalangin? Yan, sa patay at alayan sila ng bulaklak. Medyo merong relasyon dun sa nakaraang tanong, ano, kapatid na Yushel. Pero ito particular, specifically, general ho kasi ito eh. Aral ba sa Biblia na manalangin? So, kausapin ang patay at alayan sila ng bulaklak. Kahit po yan nakakasanayan ng marami, hindi po iniuutos ng Diyos yan. Hindi po aral yan ng Biblia. Yan po nakasanayan lamang ng marami. Dahil pag sa Biblia po natin ibinatay ang pahayag po ukol sa mga patay, ay hindi na po nila alam kung ano man ang ating ginagawa. At yan mababasa natin sa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. hanggang 6. Panoorin po natin sa ating mga TV screens. Ayan po nasa Biblia. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananagili, ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Yan. Wala na silang bahagi kung ano man ang nangyayari ngayon sa mundo o maaring mangyari sa darating. Yung mga patay, wala nang bahagi. Wala na silang maisi-share. Kaya gusto ba nating hinga ng share? Opo. Para sa gusto nating mangyari sa mundong ito? Opo. Hindi na pwede sa kanilang yun. Wala na silang magagawa. Opo. Sa mga Kristiyano, hindi practice. Hindi tamang practice po yan. Hindi bahagi yan ng ating kultura na tayo po ay nakikipag-usap sa patay. Kasi once you are dead, di ba? Pag namatay ka na, non-existent ka na, wala ka nang kinalaman sa daigdig ng mga buhay. Kahit yung kanilang pagmamahal, Opo. pag-ibig. Opo. O kaya yung kanilang pagkagalit, wala Opo. na rin yun. Yung pagtatanim. Sabi ng iba, Opo. pagka nabubuhay yan, na nag-away kayo, hindi kayo nagkasundo, nakamatayan niya, o babalikan ka niyan. Na parang yun ang inisip nila, no? Opo. Baka buweltahan ka. Doon na lang sa kabilang buhay siya makagkaroon ng kagantihan. O kaya pag natutulog ka, hihilahin yung paa mo. Opo. Sinahuna ko talaga. Mga panahon na kung saan yung mga bata, pag tinatakot ko yung mga bata na huwag ka nang matulog ka ng maaga. Sige. May mumu. Wala akong katotohanan yan. Kung nangyayari man yan, yung ganyang ang tawag nila ay supernatural phenomena. Ika nga, yung mga aparisyon, ghostly na mga nangyayari o paranormal, hindi po yan mauuri na ayon sa Biblia na dapat nating paniwalaan. Opo. Hindi yan
yung mga kaibigan, kamag-anak nating nagamatay. Dahil kung yan pa kamag-anak natin, naliwa, sabi nung minsan ng iba, nakita ko yung tatay kong namatay. Talagang siyang siya. O anong ginawa mo? Wala. Kung talagang tatay mo yun, di ba yayakapin mo? Ang ginagawa ng iba ko minsan, takot na takot kasi nakita niya yung tatay niya. Ba't ka matatakot? Napatay na. Di ba? So, hindi mo talaga tatay yun. Kung Biblia ang ating pagbabatayan tungkol dyan, gawa po ng Satanas yun. Dahil ang Satanas, kayang magpakunwari na anghel ng kaliwanagan. Tatay pa natin ang hindi niya kayang gayahin. Nanay pa natin, kuya pa natin. Kayang-kaya po niya yun. Anyong anghel, kaya niyang magpakita sa atin sa ganyong ayon. Opo. Kaya yung kasunod, nakalagay, alay sa nag-aalay ng bulaklak. Siyempre, kasama ho yun. Na wala hong epekto sa kanila. Ika nga, kasi yun ang ginagawa ng tao, ang intensyon ng tao, kaya nagdadala sila ng bulaklak, pinagtutulos ng kandila, may customary pa ho yung ibang kultura na kung saan iiwan pa ng pagkain para mabusog yung... Opo, para may pagkain sila sa kabilang buhay. Although, syempre, nire-respeto natin ang kanilang paniniwala. Ngunit kung tatanungin niyo po ang Biblia, hindi nga po yan sinasabi na yan ay dapat nating maging ugali o paniwalaan. Opo. Although, kung babalikan natin kanina, mga kapatid na Yusel, balikan natin, tama din, alalahanin natin sila. Let's remember them. Alalahanin natin sila. Kasi pangit namang si tatay, si nanay, kung sila yung mga pumanaw na. Kalimutan na natin yung sina tatay, si nanay. Huwag na nating dalawin yung mga puntod. Yung puntod, syempre, wala na sila doon. Ang intensyon natin ng pagtungon doon ay para lang to remember them. Di ba? Matandaan natin, maalala natin ng memories with them, but to pray to them. Yun yung ibig sabihin nitong tanong manalangin, to pray to them. Makipag-usap sa kanila. Yung binabanggit ko, kapatid na Yusel, kanina, yung ibang kultura, ganun ancestors. They consult their ancestors kahit hindi yung immediate na namatay na lolo, lola, hindi. Talagang yung mga sinauna nilang mga kamag-anak, kinukonsultan nila para sa kasalukuyan nilang pamumuhay. Yung iba naman, pagka-birthday, happy birthday in heaven? Opo. Wala pa po sa heaven. Wala pa pong nakakarating doon na patay. Kaya mali po yung pagbati na happy birthday in heaven. Yun po ay paganong kaisipan. Hindi po kristyanong kaisipan yun. Kaya yun po hindi naayon sa Biblia. Which brings us dun sa, may connection dito sa tanong na to, kapatid na Yusel. Meron ho kasing ibang paniniwala na given, hindi ka dapat nakikipag-usap sa patay. Kahit na mabuti pa siyang tao. Di ba? May mga ganyan na tama lang, makausapin natin siya. Meron naman naniniwala na tayong mga buhay, dapat idalangin naman natin silang mga patay. Baka meron silang konting kulang na lang, mapupunta na sila sa langit. Pwede nang maipasa para mapunta sa langit. Mabuhat. Malipat sila ron. Hindi po rin ayon sa Biblia yon. Tingnan po ninyo at mababasa natin. So tuloy lang natin ang pagbasa. Doon pa rin sa parehas na aklat, Ecclesiastes 9:10. Narito po ang nakasulat. Anumang masumpungang gawain ng inyong kamay o ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kataman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Sheol na iyong pinaparunan. Wala na. Opo. Sheol, ibig sabihin, libingan. Kamatayan. Pag namatay ka, wala na anyang gawa na pwedeng makapagbago sa iyong kapalaran. Paano kung halimbawa, yung asawa, ipinanalangin yung namatay para mabago yung kanyang sitwasyon. Kapalaran. Siguradong mapunta siya sa langit. Kahit po yun, hindi rin pwede. Opo. Ang pwede niyang gawin, dapat nung nabubuhay siya, gawin niya talaga kung ano nararapat. Yung gustong tumulong, tulungan siya habang nabubuhay siya. Pero kung gagawin natin ng pagtulong sa isang taong patay na para mapunta siya sa langit, wala pong kabuluhan yon at hindi po naayon sa Biblia yon.
Ang nasa Biblia po kasi, mababasa natin sa awit 49. 7 hanggang 9. Again, subaybayan nyo po. Please read with us itong mga talata ng kasulatan. Wala sa kanyang makatutubos sa ano pa mang paraan sa kanyang kapatid, ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya. Sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal, at ito'y naglilikat magpakilanman, upang siya'y mabuhay na lagi, upang siya'y wag makakita ng kabulukan. O yan. Ano ang paraan? Wala. Para siya manatiling buhay o kaya hindi makakita ng kabulukan. Ibig sabihin, para hindi siya mapahamak, para hindi siya mapunta sa impyerno. May makagagawa ng paraan? Wala po. Kahit anong gawin ng tao. Pag ang tao po namatay, wala nang pwedeng gawin. Kahit ipanalangin pa po natin, katulad ng ginagawa ng iba, namatay yung asawa niya, magtutusok siya ng kandila para siguradong kaawaan siya ng Diyos at mapunta siya sa langit. Opo. Well, hindi sa ating pinupulaan yung practice na yan, pero wala nga sa Biblia nun eh. Opo. Yung iba, nakikita ko yun nga, magtutulos, tapos may donations. Wala naman siguro masama kung magdo-donate ka. Pero yung intention nga, na sana mabago yung kapalaran niya, humaan siya sa langit. Na siya ipinapalagay na nasa purgatorio. Kasi may mga ganyan kinakategorya nila pagka nakamatayan ng taong to, idala-dala siyang kasalanan, hindi siya dumaan sa mga sakramentong ganito. Pero hindi naman siya ganong masama. Konti lang ang kasama ang nagawa hindi niya. siya makadiretso ng langit. Doon muna siya sa gitna. Tapos tayo mga buhay, sa pagkaalam nito, gagawa tayo ng paraan para sa kanila. Hindi ho nakasulat yun, mga kaibigan. Opo. Hindi lang ho yung nakita nating sikat o pamoso sa mga paggawa nito. Meron pong ibang reliyon na ganyan although nasa ayos ng estado nung namatay, para lalo pang tumaas. Ika nga, may ganyan na actual nila na isinasama sa kanilang services. Yung para naman sa mga nangamatay na nandito lang bitin, ika nga, kailangan pang tumaas ng tumaas ang kanilang level. Hindi po naaayon sa Biblia o sa banal na kasulatan yun. Kaya ito po ay nililinaw sa atin. Kaya hindi pwedeng dalanginan ang patay, at hindi rin po matwid na sila'y alayan natin ng bulaklak na para bagang ito'y alam nila, makabubuti sa kanila o nakalulugod sa kanila. Yan po ay hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Maalala ko, kapatid na Yusel, meron ho kasing ganyang contention masama ho pala yung bulaklak. Paano intention ko ipaaral lang sa akin? Ibig sabihin, alam ko naman, di man siya ma-offend dahil wala na nga siya. Opo. Basta may dala lang akong bulaklak, siguro wala naman ng problema yun. Opo. Na ang intention mo kasi, mayroong ganyang sitwasyon kung saan, ito yung ikaw, expression mo to. Mag-expression ko ng pagmamahal sa kanya, kahit patay na siya, kahit hindi niya ito alam, ginawa mo para lang sa sarili mo, para maibulalas ang iyong emosyon. Wala ko kaso yun. Oo. Pero kung ang nasa isip mo, nakikita niya na may talagang napakagandang bulaklak at napakabango. May mahalimuyak pa nga mo. Kung yun ang nasa isip mo na parang alam niya, mali po yun. Sana naging klaro po tayo doon sa bagay na yun, mga kaibigan. At pagpalain po tayo sa bahaging ito ng ating talakayan. Ang sagot ng Biblia. So, kasunod pong katanungan, kapatid na Yusel. Makikita po natin sa ating monitors, batayan po ba ang talatang bilang 8 at 7, Numbers 8 and 7, ng bautismo ay gawing wisik lamang? Magandang basahin niya natin. Issue ito. Kasi baka ito ipinapalagay ng iba na ito yung nasa talata, nasa Biblia, na ang bautismo wisik na lamang. Bilang 8 at 7, siguro basahin natin sa ating TV monitors. Wisikan mo sila. Ayan.
Wisikan mo sila ng tubig na panlinis ng kasalanan. Paihitan ang buo nilang katawan at palabhan ang kanilang kasuotan. Iniutos talaga yan sa kanila noon. Pero hindi naman sinabing yan ang bautismo. Yan po particular na iniutos sa kanila. Pero ang bautismo po ay hindi diyan tumutukoy. Particular nga, kapatid na usual, if you may, ito para sa mga saserdote, mga Levite. Opo. So, cleansing ho yan, ritual, para sa mga Levite priests. Dahil, siyempre, bilang tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos, ng dambana, everything, na yun yung kanilang pananagutan, obligasyon para sa Israel, dumadaan sila sa cleansing ritual. Pero to say, kasama sa cleansing ritual, yung wisik lang. Meron nga, nakalagay, pag-ahit, pag-alis ng bodily hair. Tapos lilinisin, ilo-laundry pa ang kanilang kasuotan. It's for the Levite priests only. And to say na ito tungkol sa bautismo, hindi ho yan ang nakasulat sa Biblia. Opo. Dahil pagka-bautismo ang ating pag-uusapan, binigyang halimbawa po ng Panginoong Kristo Jesus yan kung papaano ang bautismo. Hindi po wisik. Basahin po natin. Sa Mateo 3:16 hanggang 17, itulot niyo po dito sa isang salin natin basahin. Sa King James Version. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. And lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. So sa ating wika, tuloy natin. And a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So balik po tayo dun sa 16. Sa ating mga kaibigang staffer po dito sa ating media, sabi, at si Jesus kanya nang siya'y bautismuhan ay umakyat ng diretso mula, lumabas, straight out, umahon sa tubig, sa ating wika, umahon sa tubig, natarito't nakabuksan sa kanyang mga langit at nakita niyang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapatit lumalapag sa kanya. 17. Ipatuloy natin ang pagbasa. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan." So, yan ang halimbawa ng ating Panginoong Kristo Jesus sa paraan ng tamang pagbabautismo. Kahit na alam natin ang sitwasyon, ayaw siyang bautismohan ni Juan Bautista, kasi unang-una, alam ni Juan Bautista kung gaano kahalaga ang bautismo. Pero dahil malinaw ang sinabi ng Panginoon, yan ang nararapat. Kaya kahit na ayaw ni Juan Bautista, sumunod siya, binautismohan ng Panginoon. Ang paraan ng bautismo, maliwanag po, napaloob sa tubig, kaya out of the water. Napaloob sa tubig ang Panginoon. Dahil sa isang pagpapaliwanag ng mga apostol, tulad ni San Pablo, ang bautismo po ay tulad ng paglilibing. May nakita ba kayong inilibing na winisikan lang ng lupa? Hindi libing yun, no? Ang paglilibing, ang pagbabautismo, sabi ni Apostol Pablo, gaya ng bautismo, paglilibing. Yun magkapares. Kaya ang Panginoon, ng bautismohan, lubog sa tubig, umahon sa tubig, napaloob sa tubig. Sa isa pang paliwanag, yung bautismo, sa ibang salita, to immerse. Lubog talaga sa tubig. The very definition po ng baptism, kapatid na usual, immersion. Yan. Kaya ang Panginoon, yun ang halimbawa, lubog sa tubig. Hindi wisik ng tubig. Kasi yung konsepto ho ng wisik, if we may again, kasi galing yan sa ideya na for convenience. Conveniente. Kung walang malaking body of water, walang baptismal pool, might as well dito na lang sa fountain, halimbawa. O kaya meron tayong kaunting tubig na nasa isang sisidlan, why not na wisikan o buhusan na lang ng tubig ang binobautismo. That is just out of convenience. So yan po, dahil conveniente,
hindi ibig sabihin justified na yun ang gagawin natin. Opo. At we will defy what the Bible says. Ang nasa Biblia, kailangan lubog, mga kaibigan. Yan kasi ang halimbawa na iniwan ng Panginoon para po maideklara ang gaya ng sinabi ng tinig sa Panginoon, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Dahil ang bautismo po, paghuhugas ng kasalanan, paglilinis ng kasalanan, at sa pamamagitan po noon, idideklara tayo bilang anak ng Diyos. Ayon sa halimbawa ng Panginoong Kristo Jesus. So, salamat po sa inyong pagsampalataya sa bagay na yan. Ang sagot ng Biblia. Once I was blinded by this world, by your grace I was saved. I can see you now, I can feel your love deep within me. Now my soul sings praise. I will bless your name. Forever I'll stay in your embrace until I finish this race. Once I was blinded by this world, by your grace I was saved. I can see you now, I can feel your love deep within me. Now my soul sings praise. I will bless your name. Forever I'll stay in your embrace until I finish this race. I will go wherever you call me. I will not fear, for you are deep within me, for you are deep within me. Awaits me is your victory. Kasunod po nga tanungan, kapatid na Yushel, may pangalan ba ang iglesia na itinayo ng Panginoong Kristo Jesus? Napakagandang tanong po yan. Opo, at yan sinabi ni Apostol Pablo. Mababasa po natin yan sa sulat din niya sa mga taga-Tesalonica, Opo. sa isang kanyang salin. unang sulat. Opo. Sa isang salin ay dinggin po natin, mga kaibigan, hayaan nyo pong ipaglingkod namin ito sa inyo. Tesalonica 2:14.
Sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea, sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Oo, yan. Napakalinaw. Ang sabi ni Apostol Pablo, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan yung ipinakikilala niyang pangalan ng iglesia. Ang tinutukoy niya yun mismo kalipunan ng mga lingkod ng Diyos na pinangaralan nila, na ang kausap niya sa pagkakataong yan, mga kapatid sa Thessalonica, na tumulad sa mga kapatid na nasa Judea, na ang kabuuang pangalan, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. So, ang kausap po niya ay magkakaparehas na pananampalataya. Opo. Sinabihan niya, mga kapatid, ito sulat ko sa inyo, mga kapatid, addressing them, my brothers and sisters, dear brethren, kayo, naging tagatulad kayo. Hindi umiba. Ng iba, parehas kayo. Ang tawag niya ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nandun sa Judea. Kasi yung Judea is a Roman province. Technically, ngayon, yan po ang Israel. Opo. During that time, Roman province yung Judea. Ang kausap niya, mga kapatid sa Thessalonica. So, magkaiba ba sila ng faith? Iisa. Sabi ni Pablo, kayo, mga kapatid, ginaya nyo sila. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kayo din, ng mga taga-Thessalonica, yun din kayo. Yun din. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya kung ipakilala natin ang iglesyang yan, kapatid na Gabriel, kabanal-banalan. Opo. Kasi yung iglesyang yan, hindi atin. Opo. Yan po'y sa Diyos. Yan ang sinasabi po namin sa inyo, iniaaral namin sa inyo, yan din ang iniaral ng mga apostol. Hindi po sa tao yung iglesyang yan. Sa Diyos yan. At alam po ba ninyo, pagka sa Diyos ang alinmang bagay, ipinakikilala po na kabanal-banalan. Mababasa po natin yan sa Levitico 27:28. Pakinggan po nating maina, mga kaibigan. Bakit nakalagay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? And yet, you call yourselves kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ho ang dahilan, mga kaibigan. Gayon may walang bagay na itinalaga, na itatalaga nino man sa Panginoon sa lahat ng sariling kanya, maging sa tao o sa hayop o sa bukid na kanyang pag-aari, ay maipagbibili o matutubos. Bawat bagay na itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon. Yan, bawat bagay na itinalaga. Ibig sabihin ng itinalaga, devoted sa Diyos. Opo. Lahat ng bagay na pag-aari ng Diyos, kabanal-banalan. Kaya sabi po namin sa inyo, hindi po amin ang iglesyang ito. Hindi rin po sa mga apostol yan, sa Diyos. Kaya kung ipakilala po yung iglesia na yan, kabanal-banalan. Parang isang tao. Ang tao, pagka halimbawa naging presidente, pag ipinakilala na siya, hindi lang sa pangalan niya. Opo. Kasama na sa pagpapakilala kung ano ang kanyang posisyon. Opo. Presidente, sino nga ba presidente ngayon? Ferdinand Marcos Jr. Hindi mo siya ipakikilala sa pangalan lang niya. Ipakilala mo siya kasama kung ano siya. President. Ang iglesyang ito, hindi po sa tao, sa Diyos ito. Kaya ipakikilala at ipinakikilala po namin ito na nagpapatunay na ito'y sa Diyos. Kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ayan, hindi ko may tatanggi ho yun. Of course, mga kaibigan, if you really claim na sa Diyos ka, di ba? Opo. Ang marka o tatak ng pagiging sa Diyos, kabanal-banalan, as clearly stated in Leviticus 27:28, anything devoted, which means it is of God. It is the sole possession of God. It is deemed most holy o kabanal-banalan. Ito pa isang katunayan, no? Mababasa po yan. Banal na kasulatan. Opo. Hindi po ibig sabihin ng banal dito, walang kasalanan itong Biblia. Ang talagang ibig sabihin, kaya itong Biblia, tinawag na banal na kasulatan, kasi itong Biblia sa Diyos. Kaya, ang banal na kasulatan, anumang sa Diyos, banal. Kabanal-banalan. Kaya, ang iglesia, dahil ito'y sa Diyos, yung tinutukoy po yung iglesyang nakasulat sa Biblia, iglesyang ipinangaral ng mga apostol, iglesia na ibinabahagi namin sa inyo, ito po'y kabanal-banalan. Sa Diyos po kasi ito.
So when you hear these words, combination of words, most holy church of God in Christ Jesus, o kabanal-manalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yan po yung pangalan ng iglesia na itinayo ni Kristo. Yan hindi lang bold claim na binabanggit namin. Siyempre sabihin na ng iba, that's self-serving kasi yan yung pinangalan po ninyo sa inyong church. Of course you will say that, but we have reasons to say it. May rason. Hindi po ito isang empty claim lamang. Kasi biblical talaga ang tawag na kabanal-banalan. And we have evidences din, pruweba na mababasa sa Biblia na itong iglesyang inyong napapanood, nasusubaybayan, it dates back sa pagkakatatag ni Kristo. Kasi ito ay nagdadala din ng patotoo ni Kristo o propesiyang natupad hinggil po sa church na ito o sa iglesyang ito na inyong napapanood. Maraming salamat po. Ang sagot ng Biblia. Tayo po ay nasa tail end na ng ating programa, and we invite you for a short prayer ng pagsasabay. And of course, kasama din po ito dito sa ating panalangin, ang panalangin ng pamamagitan. At inaanyayahan po namin kayo na maging bahagi nito, katulad din ng ating mga kapatid na humihiling na isama natin sila sa pagdulog sa Panginoon. Maging kayo po na mga taga-subaybay namin, hindi man po kayo nakapagpaabot ng inyong kahilingan, ay kalaki po kayo sa aming ipinapanalangin sa Panginoon. Tayo po at dumulog sa Panginoon. Panginoon naming Diyos, pinaka makapangyarihan ka sa lahat, maraming salamat po sa iyo. Napakadakila ng iyong kalooban. Ginabayan mo po kami sa mga oras na ito, kami maging ang aming mga taga-subaybay. Alam naming sumaamin ang iyong espiritu at tinulungan mo ang mga nakikinig sa amin na maunawaan nila ang iyong mga kalooban. Gawin mo itong pagpapala sa kanilang mga kaluluwa. Nawa ay maging paraan din ito sa ikaliligtas ng bawat isa sa kanila. Amen. Hinihiling din namin sa iyo, gabayan mo po silang palagi at nawa po kung nakakaranas ng mga suliranin, gawin mong matatag ang kanilang pananampalataya at pagkakilala sa iyo na laging umasa sa iyong paggabay na sa pamamagitan ng iyong tulong ay malalampasan nila ito gaya ng iyong ipinangako sa bawat isa sa amin. Amen. Pagpalain at tulungan mo rin ang mga nagtataglay ng karamdaman. Ikaw po ang mag-ingat sa kanila. Panatilihin mong matibay ang kanilang pag-asa at ang pagtitiwala sa iyo. Sumasampalataya kami. Ginagawad mo ang aming mga kahilingan sa lahat ng mga lingkod mo at mga sumusubaybay sa amin. Ikaw ang magpapala maging sa programang ito. Palibasa siyang aming kahilingan sa iyo, sa ngalan mo pong Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik. Muli po kaming nag-aanyaya. Everyday, meron po tayong programa sa radyo 7:30 to 8 dito sa Himpilan DWBL, doon sa Kamaynilaan, 1242 kHz. And every Sunday naman, yan po, meron din po tayong radio sa hapon at from 4 to 5 p.m. Dito sa Calabarzon, Kiss FM naman po tuwing Saturday evening. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusiel. Ang panalangin po namin magkakapatid sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa naman tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.